Halos hindi na makapaniwala yung mga player ng Clippers sa galawan ni Luka. Sumesemplang na ipapasok pa rin yung tira. Ginawang asintahan ni Luka yung mga defender ng Clippers. Nasa 12 points, 4 rebounds, 3 assists agad siya. 3 out of 7 pa sa 3-point area. Nemesis din kasi ni Luka ang Clippers dahil ilang beses silang nagtapat sa playoffs. Maganda na yung simula ni Luka nung first quarter, kaso lang na-injured siya. Lumabas kasi si Luka papuntang locker room na base sa report, right hip at upper leg area yung nagkaroon ng injury sa kanya. Nakabalik pa naman si Luka nung second quarter, pero noon tinetest muna ni Luka kung kakayanin niya maglaro. Mukhang bad news na naman yon sa LA dahil meron siyang calf injury bago siya na-trade dito sa Lakers. Last season pa yung injury na yon, bumabalik pa. Kahit makalaro si Luka, ang iiwasan kasi doon, bumalik talaga yung injury niya. Napuwersa kasi yung last playoff sa series versus Clippers. Ito kasi yung nilalagyan na ng painkiller si Luka para makalaro. Wala din pansamantala si Hachimura at si Austin Reeves, pero meron naman Dalton Knecht na naka 14 points at 4 out of 6 sa 3-point area nung first half. 56-43 ang score para sa LA. Si Lebron naman muntikang mag-triple-6 sa first half, 6 points, 6 assists at 5 turnover. Sa 11 turnover din ng Lakers sa first half, 9 doon galing kina Luka at Lebron. Noong nakaraang game din nila, hirap si Kawhi na bantayan si Lebron ng almost 40 minutes. Inaasar na noon si Kawhi na baka na magayon tuhod. Kaya ang ginawa niya ngayon sa second game, umiscore agad ng 15 points sa first half. Ito yung most efficient game ni Kawhi so far. Sa third quarter naman, kahit may injury si Luka, naka 8 points pa rin siya na may total na 22 points, 6 rebounds at 8 assists. Si Lebron naman naka 12 points na at 9 assists pero may 7 turnover. Umahabot pa ang lamang ng Lakers sa 21 points. Naibaba lang yun ng Clippers sa late third quarter, 89-77 para sa Lakers. Si Kawhi naman naka 23 points na, si Norman Powell hindi na rin nakabalik sa game dahil sa hamstring injury. Andun na rin kasi yung defense ni Finney Smith at ni Bando, kaya yung Clippers nasa 42% sa field, samantalang yung Lakers nasa above 50%. Si Luka kahit bantayan sa 3-point area, gagawin lang niya step back. Si Harden halos ganun din ang gagawin, kaso lang 3 perimeter defender ang meron sa Lakers, si Bando, Finney Smith, isama mo pa si Gabe Vincent. 11-4 run ang Clippers naman nung start ng fourth quarter, na ibaba nila sa single digit yung lamang ng Lakers. Yung challenge na play doon, yung layup ni Chris Dunn na na-block nitong si Lebron. Based din kasi sa review, clear block yun kaya hindi natawagan ng goaltending. Muntikan pang mag-collapse doon ng LA. Si Lebron merong 17 points, 9 rebounds at 8 turnover. Mukhang hinahabol yung record. Si Luka ganun pa rin kahit merong injury, 29 points, 6 rebounds at 9 assists. May combine si Lebron at si Luka na 14 turnover pero nanalo pa rin sila nun. Si Kawhi naman nasa 33 points at 10 rebounds. Hindi napakinabangan nun si James Harden na meron namang 13 points pero 4 out of 14 sa field. Na shutdown kasi siya ng defense. Career night para kay Anthony Edwards na nagbabalik galing suspension. Pinatakam lang niya yung Suns na nagkaroon ng 21-9 run nung first quarter. Lamang pa ang Suns noon hanggang first half. Kaso mainit talaga si Anthony Edwards na merong 44 points, 6 3-point shot at 14 free throws. Yung mga player ngayon ng Suns parang nananakit na lang eh. Noong nakaraan si Kevin Durant, ngayon naman si Bradley Beal. Gagawa sana ng isang dunk si Anthony Edwards mula sa fast break. Kaso ang ginawa ni Bradley Beal, tinulak habang nasa ere itong si Edwards. Automatic ejection yun kung ibang player. Dahil hindi naman hinabol ni Beal yung mismong bola, kundi si Edwards. Dangerous play yung ginawa ni Beal. Low-key na asartalo si Beal noon dahil tambak na sila. Pero kung ibang player ang gumawa noon, siguradong aawayin. Since last year, 7-0 si Anthony Edwards kontra kay Kevin Durant. Hindi pa nananalo ang Suns kontra sa Minnesota.